99.9, your good vibes. GV 99.9, Your good vibes. You are listening to Good Vibes Morning with DJ Frankie. GV Balita Express. GV Balita Express. mga may init na bagong balita, mga balitang dapat mong malaman ngayong umaga. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga balitang kinalap ng buong puwersa ng GV 99.9 Batangas. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga balita sa loob at labas ng Timog Katagalugan. GV Balita Express. GV Balita Express. Narito na ang GV Balita Express. Magandang umaga mga ka-vibes! Kayo ay nakatutok sa GV Balita Express sa programang Good Vibes Morning dito sa GV 99.9, Your Good Vibes. Kasama niyo po ang inyong lingkod, DJ Frankie, at kasama rin natin sa kabilang linya si DJ Noel at DJ Joey Boy upang maghatid ng pinakabagong balita, keeping you GV informed, GV aware, and GV updated. Muli ito po ang GV Balita Express. Oras natin ngayon, 6 na minutos, makalipas ang oras ng alas 7 ng umaga. Hatid sa atin ang Biogesic. Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose ingat, choose Biogesic. At punta na tayo sa ulo ng balita. Marcos tiniyak ang tulong sa mga naapektuhan ng lindol sa Davao Oriental. Mga krimen sa bansa, bumaba ayon sa PNP. Pagtaas ng bilang ng flu-like virus, normal ngayong panahon sa bansa ayon sa DOH. 6.79 trillion pesos para sa 2026 national budget inaprubahan ng Kamara. Lalaking nakaposas natagpo ang patay sa bangin sa Ternate. Face-to-face classes sa Laguna suspendido hanggang Oktubre 31. Senior citizen na tumawid sa kalsada patay ng mabangga ng tanker truck sa Balayan, Batangas. Isang lalaki arestado sa pananaga sa Laurel, Batangas. Mister, pinatay ang sariling asawa, apo sinaktan sa Laurel, Batangas. At para sa ating price watch, dagdag bawas sa produktong petrolyo sa langis, ipinatupad ngayong araw. Para sa ating weather update, binabantayan LPA posibleng pumasok sa Philippine Area of Responsibility sa Huwebes o Biyernes. At para sa ating Taal Volcano update, Bulkang Taal nakapagtala ng minor phreatic eruption. At para sa detalye ng balita, Marcos tiniyak ang tulong sa mga naapektuhan ng lindol sa Davao Oriental. Kasama natin ngayong umaga, DJ Joey Boy, ibalita mo. GV Balita Express. DJ Frankie, tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong Lunes ang patuloy na ayuda ng pamahalaan para sa mga residenteng naapektuhan ng sunod-sunod na lindol sa Davao Oriental na nakaapekto sa mahigit 166,000 pamilya. Sumira sa humigit kumulang 500 tahanan at kumitil ng 3 buhay. Naglabas ang tanggapan ng Pangulo ng 158.3 million pesos bilang tulong pinansyal sa mga apektadong lugar, kabilang ang 50 million pesos para sa Davao Oriental at iba't ibang halaga para sa mga kalapit na bayan. Ang mga pamilyang nawala ng tirahan ay makakatanggap ng 150,000 pesos bawat isa, habang nagkaloob naman ang DSWD ng 10,000 pesos sa 35 pamilya kasama ang ng mga pagkain bilang ayuda. Magbibigay rin ang Department of Human Settlements and Urban Development ng 20 million pesos na tulong, 150 modular shelters at 5 milyong pisong halaga ng mga materyales sa konstruksyon. Personal na binisita ni Pangulong Marcos Jr. ang mga nasirang gusali gaya ng Manay District Hospital at Manay National High School at tiniyak ang pagtatayo ng mga modular shelter para sa mga nawalan ng tirahan. Inatasan din ng Pangulo ang DPWH na tiyaking mas matibay ang mga itatayong istruktura sa mga lugar na madalas tamaan ng lindol at bagyo at binigyang diin ang kahalagahan ng mas matalinong pagpapagawa.
Ayon sa Department of Budget and Management, may natitira 12 billion pesos sa contingency fund at maaari pang madagdagan ito sa ilalim ng SAGIP program. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, your good vibes. Mga krimen sa bansa bumaba ayon sa PNP. Para sa detalye ng balita, DJ Noel, pasok. GV Balita Express. DJ Frankie, pinagmamalaki ng Philippine National Police o PNP ang pagbaba ng mga nagaganap na krimen sa bansa. Mula kasi nitong Enero 1 hanggang Oktubre 9, 2025 ay mayroong 27,306 na focus crimes ang naitala. Mas mababa ng 14% kumpara noong nakaraang 2024. Ayon pa kay PNP spokesperson Police Brigadier General Randolph Tuanyo, na noong 2024 ay mayroong nasa 31,878 na mga focus crimes. Ang focus crimes ay kinabibilangan ng carnapping, pagnanakaw ng motorsiklo, robbery, rape, theft, murder, homicide at physical injury. Ang kaso ng rape ay siyang bumaba rin ng 22% na sinundan ng robbery na mayroong 17.35%. Wala ring naitala ang PNP na mga looting incidents sa mga nagdaang lindol sa Cebu at sa Davao Oriental. Samantala, inanunsyo ng Philippine National Police ang pagbubukas nila ng aplikante ng mahigit 6,500 na recruits ngayong taon. Ayon kay PNP Public Information Chief Brigadier General Randolph Tuanyo, na ang mga interesadong aplikante ay maaaring magsadya sa kanilang mga local police station o maaaring gawin ito online. Mahalaga na isang Filipino citizen at pumasa sa Basmati Index o BMI, psychological, drug at physical test na isinagawa ng PNP. Ang nasabing bilang ay inilaan para sa iba't ibang regional offices at national support units. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Noel sa GV 99.9, your good vibes. Pagtaas ng bilang ng flu-like virus, normal ngayong panahon sa bansa ayon sa DOH. At para sa detalye ng balita, GV Balita Express. pinawi ng Department of Health or DOH ang pangamba ng karamihan na nagkakaroon ng umanong outbreak ng trangkaso sa bansa. Ayon kay Health Secretary Teodoro Herbosa na ang pagdami ng bilang ng mga nagkakatrangkaso ay normal lamang tuwing ngayong panahon o tinatawag na seasonal. Pinabulaanan niya ang pagkakaroon ng outbreak o ang biglang paglobo ng bilang ng mga nagkakaroon ng trangkaso. Dagdag pa nito na nararanasan ang nasabing pagtaas ng bilang tuwing ngayong panahon ng pagsisimula ng taglamig sa Pilipinas. Magugunitang may ilang paaralan ang nagkansela ng pasok dahil sa maraming mga mag-aaral ang dinapuan ng trangkaso. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9, your good vibes. At 6.79 trillion pesos para sa 2026 national budget, inaprubahan ng Kamara. Para sa detalye ng balita, DJ Joey Boy, pasok. GV Balita Express. Inaprubahan ng House of Representatives sa ikatlo at huling pagbasa ang panukalang 6.79 trillion pesos 2026 national budget o ang House Bill 4058 nitong Lunes, Oktubre 13. Nakakuha ito ng 287 na boto pabor, 12 tutol at 2 abstention matapos ang deliberasyon mula noong Agosto 18. Ayon kay Speaker Faustino Boji III, ang pagpasa ng budget ay patunay ng pagtutok ng Kongreso sa reforma at pananagutan. Prioridad sa budget ang edukasyon, kalusugan, agrikultura at serbisyong panlipunan, alinsunod sa advokasya ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Panawagan ni Speaker D, dapat tiyakin ng mga mambabatas ang tapat at maayos na paggamit ng pondo ng bayan. Samantala, tiniyak ni House Appropriations Chair Representative Micaela Swansing na ang 2026 national budget ay tugon sa tunay na pangangailangan ng mamamayang Pilipino. 1.28 trillion pesos ang inilaan sa edukasyon, pinakamalaki sa kasaysayan, lampas sa 4% global benchmark. Kabilang dito ang pondo para sa libreng kolehiyo sa ilalim ng Universal Access to Quality Tertiary Education Act.
411.2 billion pesos naman para sa kalusugan, kabilang ang 113 billion pesos para sa PhilHealth at 49 billion pesos sa Zero Balance Billing Program para sa mahihirap. 292.9 billion pesos naman ang inilaan para sa agrikultura, kabilang ang 10 billion pesos na ayuda para sa mga magsasaka at mangingisda. 74.5 billion pesos para sa farm-to-market roads at irigasyon at 30 billion pesos para sa mga makinarya. Ang karagdagang pondo ay galing sa tinanggal na 255 billion pesos flood control projects. Ayon kay Swansing, wala nang infrastructure projects na maaaring pondohan mula sa unprogrammed appropriations maliban na lang kung may dagdag na kita ang gobyerno. Ipinaalala rin niya na hindi bahagi ng national budget ang unprogrammed appropriations at hindi ito automatikong mapopondohan. Dagdag pa ni Swansing, naging mas bukas at tapat ang proseso ng pagtalakay sa budget sa pamamagitan ng pag-alis sa small committee, pakikipag-ugnayan sa mga civil society group at pagsunod sa constitutional process ng pag-aamenda bago ang ikalawang pagbasa. Muling magbabalik ang sesyon ng Kamara sa Nobyembre 10, alas 3 ng hapon. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, your good vibes. Lalaking nakaposas na nagpuan patay sa bangin sa Ternate. At para sa detalye ng balita, DJ Noel, ibalita mo. GV Balita Express. Isang lalaki ang natagpo ang patay at posibleng biktima ng tinatawag na summary execution sa isang bangin sa barangay Sapang 1, Ternate, Cavite, Kamakalawa. Ayon sa pulisya, tinatayang mas mataas na 6 na talampakan ang biktima, nakasuot ng puting t-shirt, itim na shorts at nakaposas ang kamay sa likod. Nakabalot din ng itim na garbage bag ang ulo nito at may mga marka ng pagpapahirap bago pinatay. Paniniwala ng mga otoridad na sa ibang lugar pinaslang ang biktima bago itinapon sa naturang bangin. Patuloy pa ang investigasyon upang makilala ang biktima at matukoy ang mga responsable. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Noel sa GV 99.9, your good vibes. Face-to-face classes sa Laguna suspendido hanggang October 31, 2025. At para sa detalye ng balita, GV Balita Express. sinuspinde ni Laguna Governor Sol Aragones ang face-to-face classes sa lahat ng antas, pampubliko at pribado mula ngayong araw hanggang October 31, 2025 bilang pag-iingat sa bantang lindol sa lalawigan. Ipinahayag ito na matapos ang emergency meeting sa Laguna Provincial Capital na dinaluhan ng DepEd, Laguna University Board, Task Force Lindol, PNP at iba pang ahensya. Ayon kay Aragones, layunin ng suspensyon na matiyak ang kaligtasan ng mga estudyante at mamamayan habang naghahanda ng komprehensibong contingency plans. Sa halip na face-to-face na klase, ipatutupad ang online at modular learning, kabilang ang mga lungsod ng San Pedro, Santa Rosa, Calamba, Canlubang at Binyan sa West Valley Fault Line. Katulad ng Laguna, sinuspende rin ang face-to-face classes sa Metro Manila at ibang kalapit na probinsya bilang pag-iingat. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9, your good vibes. At isang senior citizen na tumawid sa kalsada patay ng mabangga ng tanker truck sa Balayan, Batangas. Para sa detalye ng balita, DJ Joey Boy, pasok. GV Balita Express. DJ Frankie, isang babaeng senior citizen ang nasawi matapos mabangga habang tumatawid sa kahabaan ng National Highway sa barangay Kay Ponce, Balayan, Batangas, pasado alas 11 ng gabi noong Oktubre 11. Ayon sa ulat ng Balayan Municipal Police Station, isang tawag mula sa concerned citizen ang kanilang natanggap kaugnay ng isang aksidente sa naturang lugar. Sa isinagawang investigasyon, lumabas na ang biktima ay nakilalang si Lormina, tinatayang nasa edad 60 at residente ng Barangay Calzada o Ermita, Balayan, ay tumatawid umano sa kalsada ng mabangga ng isang tanker truck. Ang naturang truck ay minamaneho ni Silverio, isang 48 anyos, driver at residente naman ng Barangay Binubusan, Lian, Batangas. Dahil sa lakas ng pagkakabangga, nagtamo ng malubhang sugat ang biktima na naging sanhi ng kanyang agarang pagkamatay. Patuloy naman ang investigasyon ng Balayan Police sa insidente upang matukoy ang iba pang detalye at pananagutan ng driver. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, your good vibes.
Lalaki arestado sa pananaga sa Laurel, Batangas. DJ Noel, ibalita mo. GV Balita Express. Arestado ang isang lalaki na kinalang si Lex, 26 anyos, matapos umanong managa gamit ang bolo sa Purok 4, Barangay Balakilong sa Laurel, Batangas, Kamakalawa. Ayon sa Laurel Municipal Police Station, ang mga biktima ay sina Romualdo, 33 anyos, at ang kanyang ama na si Rom, 58 anyos, parehong residente rin ng nasabing barangay. Base sa investigasyon, pauwi na mula sa bundok si Rom nang bigla siyang batuhin ng bote ng alak ng suspect na noon ay nagiinuman sa kanilang bakuran. Dahil dito nagkaroon ng pagtatalo at dumating si Romualdo para awatin ang gulo. Sa gitna ng komosyon, nadapa umano si Romualdo at dito kinuha ni Lex ang bolo mula sa baywang ng isa sa mga biktima. Agad ditong sinugod si Rom ngunit tinangkang awatin ni Romualdo. Sa halip si Romualdo ang tinamaan ng bolo sa kaliwang braso. Agad na isinugod sa pagamutan sa Talisay, Batangas ang sugatang biktima habang si Rom naman ay ligtas. Naaresto ng mga pulis si Lex at agad dinala sa Laurel Municipal Police Station kung saan isinasailalim siya sa karampatang proseso at mahaharap sa kaukulang kaso. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Noel sa GV 99.9, Your Good Vibes. Mister, pinatay ang sariling asawa. Apo, sinaktan sa Laurel, Batangas. At para sa detalye ng balita, GV Balita Express. isang 62 years old na lalaki na kilala bilang Bito ang naaresto ng mga tauhan ng Laurel Municipal Police Station nitong October 12, 2025. Matapos umanong patayin ang kanyang sariling asawa at saktan pa ang kanyang apo sa barangay San Gabriel sa Laurel, Batangas. Batay sa investigasyon bago ang insidente, humingi umano ng pera si Bito sa kanyang apo na si Rich, 13 years old at isang grade 7 student. Ngunit nagalit ang kanyang asawa na si Zen, 62 years old, na nooy nasa bahay nila. Dahil dito nagkaroon ng mainitang pagtatalo na nauwi sa karahasan. Ayon sa ulat ng pulisya, biglang umanong sinuntok, tinadyakan at pinukpok ng kahoy ni Bito ang kanyang asawa. Nantangkain namang tulungan ng bata ang kanyang lola, siya rin ay pinagsusuntok at pinalo ng monoblock chair. Agad dinala sa ospital sa Talisay, Batangas ang lola, ngunit idineklarang dead on arrival. Nahuli ng pulis si Bito at ipinaalam sa kanya ang kanyang mga karapatan alinsunod sa Republic Act 7438. Kasalukuyang nasa kustodiya siya ng Laurel MPS habang inihahanda ang mga kasong parricide at paglabag sa Republic Act 7610 o Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation, and Discrimination Act. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9, Your Good Vibes. At para sa ating price watch, dagdag bawas sa produktong langis ipinatupad ngayong araw. At para sa detalye ng balita, DJ Joey Boy, ibalita mo. GV Balita Express. Mga ka-vibes, magkakasabay na nagpatupad ng dagdag bawas sa mga kumpanya ng langis sa presyo ng kanilang produktong petrolyo. Mayroong 30 sentimos na pagtaas kada litro ng gasolina, habang ang kerosene ay mayroong 20 sentimos na bawas kada litro. Wala namang paggalaw sa presyo ng diesel. Ayon sa Department of Energy na ang pagtaas ng diesel o ng gasolina ay dahil sa pagtaas rin ng mga negosyo at premium cost, habang ang pagbawas presyo sa kerosene ay dahil sa oversupply. Inaasahan na sa buwan ng Nobyembre ay magkakaroon ng bawas presyo ang mga produktong petrolyo dahil sa inanunsyo ng Organization of the Petroleum Exporting Countries and its allies o OPEC Plus na kanilang dadagdagan ng oil production ng hanggang 137,000 bariles kada araw. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, Your Good Vibes. At para sa ating weather update, binabantayang LPA posibleng pumasok sa Philippine Area of Responsibility sa Huwebes o Biyernes. At para sa detalye ng balita, DJ Noel, ibalita mo. GV Balita Express. Mga ka-vibes, may posibilidad na pumasok sa Philippine Area of Responsibility ang binabantayang low pressure area sa araw ng Huwebes, October 16 o sa Biyernes, October 17.
Sa monitoring ng State Weather Bureau nitong Lunes alas 8 ng umaga, namataan ang namumuong sama ng panahon sa distansyang 2,295 kilometers sa silangan ng Southern Mindanao. Ayon sa State Weather Bureau, may katamtamang tsansa na mabuo bilang tropical depression ang naturang LPA sa sunod na 24 oras. Wala namang nakikitang gaanong epekto ang naturang weather system sa ating bansa sa loob ng 4 na araw. Samantala, magdadala naman ng mga pag-ulan ng easterlies o hanging nagmumula sa Pacific Ocean na silangang bahagi ng Luzon at Visayas. Habang inaasahang magiging maaliwalas ang panahon na may posibilidad ng rain showers at thunderstorms ang mararanasan sa Metro Manila at nalalabi pang lugar sa bansa. Ngayong umaga, nakataas ang heavy rainfall warning sa ilang bayan at lungsod sa Quezon, Laguna, Batangas, Cavite at Rizal. Asahan ang pag-ulan na may kasamang kulog at kidlat hanggang alas 9 ng umaga. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Noel sa GV 99.9, Your Good Vibes. At para sa ating Taal Volcano Update, Bulkang Taal nakapagtala ng minor phreatic eruption. At para sa detalye ng balita, GV Balita Express. Nakapagtala ng minor phreatic eruption ang Bulkang Taal bandang pasado 11:40 AM kahapon, October 13. Ang pangyayaring ito ay lumikha ng mga ulap ng abo na umabot sa 900 meters ang taas, ayon sa naitala ng main crater IP camera. Ang phreatic eruption ay isang steam-driven explosion na nangyayari kapag ang tubig sa ilalim ng lupa ay madidikitan ng magma, lava at mainit na bato o bagong volcanic deposits. Sa kasalukuyan ay nakataas pa rin sa Alert Level 1 bilang babala sa Bulkang Taal. Pinaalalahanan pa rin na mahigpit na ipinagbabawal ang pagpasok sa loob ng danger zone at ugaliing i-monitor ang update mula sa mga kinauukulan. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9, Your Good Vibes. At yan ang kabuuan ng ating balita hatid sa atin ng Lipa Medics Medical Center. Follow them on their Facebook page, Lipa Medics Medical Center, on their Instagram at Lipa Medics Medical Center, and you may check out their website, lipamedics.com. 7:27 AM on o'clock Philippine Standard Time. Today is October 14, 2025, araw ng Tuesday, at manatiling nakatutok sa GV 99.9 para kayo ay GV informed, GV aware, and GV updated. Muli ako po si DJ Frankie at kasama natin ngayong umaga, DJ Noel and DJ Joey Boy, only here at the most influential Good Vibes radio station, GV 99.9, Your Good Vibes. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga may init na bagong balita, mga balitang dapat mong malaman ngayong umaga. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga balitang kinalap ng buong puwersa ng GV 99.9 Batangas. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga balita sa loob at labas ng Timog Katagalugan. GV Balita Express. GV Balita Express. GV Balita Express. GV 99.9 gives you your news. Keeps you informed and updated.